Ano kaya ang mangyayari kung si Song Jinwoo ay naging isang pulis? Sa pagkakataong ito, hindi halimaw ang kanyang hinahabol, kundi mga kriminal na nagtatago sa dilim. Ngunit sa likod ng bawat kaso, may katotohanang tanging ang Shadow Monarch lang ang may kayang ilantad ang katotohanan. Mula nang magsimula siyang magtrabaho sa police station hanggang sa maitala siya ngayong taon sa Criminal Investigation Unit, iisa lang ang usap-usapan na palagi niyang naririnig. Isa itong alamat tungkol sa isang detective mula sa Violent Crime Division sa Gyeongbu Police Station na tinatawag nilang The Ghost. Pagkatapos ay ipinakita ang isang bagong pulis na nagangalang Lee Se-wan, isang rookie officer. Ayon sa mga kwento, hindi lang nito nauhuli ang mga kriminal sa sarili ng mga kaso, kundi pati na rin ang mga salarin ng mga kasong matagal nang hindi nalulutas. Dahil dito, umabot sa 200% ang kanyang arrest rate. Kaya naman sinasabi ng marami na kahit ang pinakamapanganib na mga kriminal ay nagiging parang maamong tupa sa sandaling makaharap nila ang The Ghost. Dahil dito, isa na siyang buhay na alamat sa hanay ng mga pulis sa buong lugar. May kumakalat pang ang balita na tinanggihan pa raw niya ang promosyon para lang manatiling nasa field at patuloy na manghuli ng mga kriminal. Pero para kay Lee Se-wan, mahirap paniwalaan na may taong tatanggi sa isang promosyon. Maya-maya nilapitan siya ng isang pulis. Ikaw bang bagong rookie na magsisimula ngayong araw? At agad naman tumango si Lee Se-wan. Opo sir. At dito sinabi ng opisyal na, huwag ka na masyadong kabahan. Pamilya na tayo rito. Eto, libre ko na ang kape mo. At sumagot si Lee Se-wan na, maraming salamat po. At sabay sinabi niya na, sabi ng kapitan, si Officer Song Jinwoo daw makakasama ko sa trabaho. At sumagot naman ang opisyal na, Officer Song Jinwoo? Ang tinutukoy mo ba ay si The Ghost? Napakahirap kasi niyang makita, kaya yun ang naging palayaw niya. Hanggang sa pati ang ibang police station, yun na rin ang tinawag sa kanya. Narinig mo na rin ba tungkol sa kanya? At sumagot si Lee Se-wan na, opo. At sinabi ng opisyal na, sa katunayan, sa kanya pa nga galing ang kape na iniinom mo ngayon eh. Pagkatapos, biglang dumating si Song Jinwoo at napasabi na lang ang pulis na, ayun na siya, pinag-uusapan lang natin. At sa isip naman ni Lee Se-wan, sinabi niya, siya pala ang The Ghost ng Gyeongbu Police Station. At dito, lumapit si Song Jinwoo at nagtanong, Sir, siya na ba ang bagong rookie? At sumagot ang opisyal na, eto si Lee Se-wan. Teka, aalis ka na ba para sa assignment? At sumagot si Jinwoo na, oo. At pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jinwoo. Agad niyang hinila ang rookie at sinabing, halika, turuan muna kita ng ilang mga bagay. At sumagot naman ang opisyal na, okay sige, bahala na kayo. At sa isip ni Lee Se-wan, sinabi niyang, naiinis kaya siya dahil ininom ko ang kape niya? Habang naglalakad, nagtanong siya, Sir, saan po tayo pupunta? Hindi siya agad sinagot ni Jinwoo, sa halip. Nagtanong ito, bakit ka naging pulis? At saglit na nag-isip naman si Lee Se-wan bago sumagot. Dahil gusto kong makahuli ng mga kriminal. At sinabi naman ni Jinwoo na, ayos, maganda yon. Yan din ang dahilan ko kung bakit ako naging pulis. Tara, yun mismo ang gagawin natin ngayon. Sasama ka, hindi ba? At agad naman sumagot si Lee Se-wan na, opo sir. At sa isip niya sinabi niyang, hindi ko akalaing matututo ako manghuli ng mga kriminal mula mismo sa The Ghost. Lumipas ang ilang araw, sinabi ng isang opisyal na, bakit mukhang bugbog na bugbog ang rookie? At sumagot yung isa na, sapagkat buong araw siyang inikot ni Officer Song Jinwoo sa panguhuli ng kung sino-sinong mga kriminal. At dito, napasabi naman si Jinwoo sa kanyang sarili. Narinig kong minsan ay minahuli siyang isang armadong magnanakaw nang walang gamit ng mga armas. Masaya akong tinuruan siya ngayong araw. Pagkatapos, bigla naman nagsalita si Igris. Ang mga simpleng gawain tulad niyan ay paubaya mo na lang sa amin, my king. Ngunit sa kabilang bahagi ng opisina may dalawang taong mainit na nagtatalo. Maring sinabi ng isang babae na, sinasabi ko sa inyo, hindi magpapakamatay si Jinyi. May nahon naman sumagot ang investigador. Naunawaan ko ang nararamdaman mo bilang kaibigan niya, pero naipaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Lahat ng ebidensya ay isang tinuturo. Pagkatapos, sumagot ang babae. Tignan niyo ang text message na ito. Mukha bang mensahe ito ng isang tao magpapakamatay makalipas lang ang 3 oras? Nagpaliwanag ang investigador na, Miss, sa karamihan ng kaso,
biglaan ang pagpapasya ng isang tao na magpakamatay. Hindi nila yon laging pinaplano. At sa sandaling iyon, biglang lumapit si Song Jinwoo. At sinabi nito na, pwede ko bang makita ang mga ebidensya? Dito, napabuntong hininga ang investigador. Officer Song Jinwoo, sana wag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Habang tinitignan ni Jinwoo ang mga ebidensya, sinabi niyang, isang babae ang natagpuang patay sa loob ng bathtub na may malalim na sugat sa magkabilang pulso. Ayon sa investigasyon, namatay siya dahil sa labis ng pagkawala ng dugo. Ang kutsilyong ginamit ay natagpuan din sa loob ng banyo. At tanging fingerprints ng biktima lamang ang nakikita rito. Bagamat masayahin ang pinapakita niyang personalidad sa iba, napag-alamang matagal na pala siyang dumaranas ng depresyon. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, sinabi ni Jinwoo na, wala naman ako nakikitang kakaiba. Agad naman sumagot ang investigador. Oh, hindi ba? Ngunit maya-maya, sinabi ni Jinwoo na, pero iimbestigahan ko pa rin ang lugar para makasiguro. Napailing na lamang ang pulis at sinabing, mukhang may naamoy na naman ang the ghost. Hindi ba napapagod ang taong yan? At agad sinabi ni Jinwoo sa babaeng kaibigan ng biktima na, magandang araw, ako si Officer Song Jinwoo. Pwede ba kitang makausap sandali? Pagkatapos, lumipat ang eksena. Sa bahay ng biktima, nagpunta si Jinwoo. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ng biktima. Ang mismong silid kung saan kamakailan lamang ay namatay ang babae. Tahimik niyang tinignan ng paligid. Hanggang sa pagpasok niya sa banyo, nakita niya ang dugo ng biktima na nasa bathtub. At dito, sinabi ni Jinwoo na, noong nakaraan, kailangan ko pang mismong bangkay para gawin ito. Pero ngayon, at sabay sinabi niyang, arise. Kasunod nito, unti-unting lumitaw ang anino ng namatay na babae. Napatingin ito kay Jinwoo. At sinabi naman ni Jinwoo na, huwag kang matakot, nakalaya ka na sa siklo ng buhay at pagdurusa. Ikaw ba mismo ang kumitil sa sarili mong buhay? At dito sumagot ang babae na, oo. At muli siyang nagtanong na, bakit? At dito napayuko ang babae. At sabay sinabing, ako ay... Dito lumipat ang eksena. Isang doorbell ang tumunog. Napatingin ang isang lalaki sa pintuan. Sino kaya ang dumating sa ganitong oras? At pagkatingin niya sa monitor, bumungad si Song Jinwoo. At sinabi ni Jinwoo na, ako si Officer Song Jinwoo ng Violent Crimes Division ng Jongbu Police Station. May ilang tanong lang sana ako tungkol sa anak ninyo. Pwede po ba kayong makausap sandali? Agad na nagmadali ang lalaki at lumabas ito sa pinto at sinabing, hindi pa ba tapos ang investigasyon? Paano ba talaga namatay ang anak ko? At dito, mahinahang sumagot si Jinwoo na, wala pa kami natutuklasang bago. Gusto ko lang sana kayong tanungin tungkol sa anak ninyo. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na, pwede po ba kayong sumama sa akin, sir? At walang pag-alin lang tumangong lalaki. Siyempre, gagawin ko ang lahat kung makakatulong iyon para malaman ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng anak ko. At dito, lumipat ang eksena sa isang cafe. Doon may kita si Jinwoo kasamang lalaki. At dito nagsimulang magtanong si Jinwoo, anong klaseng estudyante si Miss Jinyi? At napasabi ang lalaki na, I'm sorry, ano yun? At muli naman nagtanong si Jinwoo na, may naiisip ba kayong taong maaring may galit o sama ng loob sa anak ninyo? At agad itong sumagot na, wala talaga. Hindi gagawa si Jinyi ng anumang bagay na magdudulot para kamuyan siya ng iba. Napakabait at napaka-inosente niyang bata. At dito, hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang emosyon. Napahawak siya sa kanyang muka habang pilit pinipigilan ng mga luha. At sabay sinabi na, pasensya na, officer. Hindi ko pa rin matanggap na gano'n na lang namatay ang anak ko. At dito, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Jinwoo. At sabay sinabi na, mahal na mahal niyo si Miss Jinyi, hindi ba? At dito, tuluyan na nga tumulo ang mga luha sa mata ng lalaki habang sinabing, syempre, alam niyo naman siguro hindi ko siya tunay na anak. Pero itinuring ko siyang para sarili kong anak. Hindi masigit pa ron ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Kung sinabi lang sana niya sa akin na dumaranas siya ng depresyon o may mabigat siyang pinagdaraanan. At dito, inilabas si Jinwoo ang kanyang cellphone at sinabing, habang sinusuri namin ang mga gamit ng anak ninyo, may nakita kaming audio recording.
Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ng lalaki at sinabing, "Ano?" Iniabot ni Jinwoo ang cellphone at sabay sinabing, "Pakinggan ninyo ito." Nakapaloob dito ang katotohanan tungkol sa matinding pang-aabusong dinanas si Jinyi mula sa kanyang amain simula pa nung bata siya. Matagal na siyang tumakas at lumayo rito, ngunit muli siyang hinanap ng lalaki at pilit na kinokontak. Ipinipilit na magkita silang muli. Dahil sa matinding takot at trauma, tuluyan na lamang niya piniling wakasan ng sarili niyang buhay. Matapos marinig ang buong recording, sinabi ng lalaki na, "Bakit mo pinakikinggan sa akin ang recording na yan? Kung aarestin mo rin lang ako, sana nagsama ka na mas marami pang pulis at pinusasan mo na lang ako." At dito, may hinahaw namang sumagot si Jinwoo. "May dalawa kang pagpipilian." At dito napatigil ang lalaki. Pagpipilian? At sinabi ni Jinwoo na, "Una, aminin mo ang lahat ng kasalanan mo at kusang sumuko sa pulisya." At dito, bahagyang humisi ang lalaki. At sabay sinabing, "At ang pangalawa?" At dito sinabi ni Jinwoo na, "Sa halip na aminin ang kasalanan mo, babayaran mo ang nararapat na kapalit ng lahat ng ginawa mo." At dito, nanlaki ang mga mata ng lalaki. Sa halip na matakot, nagalit pa nga ito at nanlilisik ang kanyang mga mata. At sabay sinabing, "Magkano ang gusto mo?" At dito, napangiti si Jinwoo at sabay sinabing, "Mukhang naibigay mo na ang sagot mo." At kasabay nito, naging matalim ang kanyang mga titig at sinabing, "Makinig kang mabuti. Ang totoo, wala ka na sa mundong kinagisnan mo. Isa itong mundong pansamantala kong nilikha na kahawig lamang ng sa labas. Nasa lupain ka ng mga patay. Isang lugar na walang sino mang buhay ang maaaring pasukin ng walang pahintulot ng may-ari. Ito ang mundo ng walang hanggang pagkakahimbing. Yan ang kulungang magsisilbing piitan mo mula ngayon." At dito, namutla ang lalaki sa kanyang mga narinig. At sabay sinabing, "Teka, ano bang sinasabi mo, officer?" At sinabi ni Jinwoo na, "Pag-isipan mong mabuti. Naalala mo pa ba kung paano ka nakarating dito?" At dito, nanlaki ang mga mata ng lalaki. Natigilan siya. Paano ako nakarating dito? At napatingin siya sa paligid. At sinabi niya sa kanyang isipan na, "Ngayon ko lang napansin. Maliwanag ang kape na ito. Pero bakit walang ibang mga tao? At kaming dalawa lang narito." At patuloy nga siyang lumingon sa iba't ibang direksyon habang unti-unting nilalamon ng takot. Napasabi siya na, "Sino ka ba talaga? Panaginip lang to, hindi ba? Panaginip lang to." At bigla nga siyang tumakbo upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makalayo, lumabas ang isang shadow soldier ni Jinwoo at sa isang iglap, pinagpira-piraso nito ang kanyang katawan. Maya-maya, lumitaw ang anino ni Jinyi at magalang itong yumuko kay Jinwoo at sabay sinabing, "Maraming salamat po, my king." At tahimik siyang tiningnan ni Jinwoo at sabay sinabi ni Jinwoo na, "May iba ka pa bang nais sabihin?" At dito, sinabi ng babae na, "Kung hindi po ito malaking abala, pwede po ba akong humiling ng isa pang pabor?" Lumipat ng eksena sa police station. Makikitang may dalang isang regalo si Jinwoo. Lumapit siya sa kaibigan ni Jinji at inabot ito. Nagulat ang babae at sinabing, "Ito ba ay galing kay Jinji?" At sinabi ni Jinwoo na, "Ikaw ang pangalan na nakasulat sa liham na kasama nito, hindi ba? Sigurado akong gugustuhin ni Miss Jinji na makarating ang regalong ito sa tunay nitong may-ari. Batay sa lahat ng ebidensya, napakaliit ang posibilidad na isa itong kaso ng pagpatay. Kaya malapit na rin matapos ang aming ginagawang investigasyon." At dito, hindi napigilan ng babae ang pagluha at sabay sinabing, "Wala na ba talagang kahit 1% posibilidad na hindi ito pagpapakamatay? Ibig sabihin, si Jinji talaga ay..." Pagkatapos ay hindi na niya tinapos ang kanyang mga sasabihin. Sa halip, sinabi na lamang niya na, "Maraming salamat po, officer." At dito, nagpatuloy na si Jinwoo sa paglalakad paalis. At sa isip niya sinabi niyang, kung hindi lang sana nagpadala ng nakapangingilabot na mensahe ang amain ni Jinji, isang oras bago niya kitilin ang kanyang sariling buhay. Naipagdiwang kaya nilang dalawang karawan niya gaya ng kanilang napagplanuhan. At dito nga, dahan-dahan binuksan ng babae ang kahon.
Sa loob nito ay isang simpleng mug na may nakasulat na mensaheng Happy Birthday. Nang makita yon ng babae, lalo pang tumulo ang kanyang mga luha. At doon, nagtapos ang isa na namang kakaibang epilogue ng Solo Leveling. Sa mundong ito, ginamit ni Song Jinwoo ang kanyang kapangyarihan hindi para labanan ng mga halimaw, kundi para magbigay ng hustisyang hindi kayang abutin ng ordinaryong investigasyon. Abangan ang susunod nating episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.